Ang alitan sa pagitan ng pamilya Duterte at Marcos ay patuloy na umihigting na nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi sa publiko. Kamakailan lamang muling napalitan ng maaanghang na salita ang dalawang kampo dahilan upang muling umingi ang mga isyu tungkol sa kanilang alitan. Ayon sa mga eksperto, ang pag-aaway ng dalawang malalaking pamilyang politikal ay nagdudulot ng kalituhan sa mga tao, lalo na sa kanilang mga taga-suporta. Nagtataka ngayon ang taong bayan kung sino nga ba ang dapat nilang kampihan sa gitna ng patuloy na bangayan. Ang mga loyalista ng bawat pamilya ay nagpapakita ng kanilang suporta, ngunit marami sa mga ordinaryong mamamayan ang nalilito na sa tunay na layunin ng alitan. May mga nagsasabing ang hidwaan ay maaaring magdulot ng magkakaibang pananaw sa pamamahala ng bansa, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay simpleng personal na awayan. Patuloy namang binabantayan ng publiko, mga media, ang mga susunod na hakbang ng dalawang kampo, lalo na't inaasahan na maaaring magbunga ito ng mas malaking epekto sa politika ng bansa. Habang lumalalim ang alitan, ang tanong ng marami ay kung magtutuloy-tuloy pa ito at kung paano maapektuhan ang pangkalahatang kapakanan ng bansa. At yun ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kaya bibilib tayo kay Harry Roque na patuloy na lumalaban, na matapang. Of course, si Pangulong Duterte na nagsasalta. Yung mga vloggers like Maui, like Agent Morales, yung mga vloggers na nagrarally pa rin hanggang ngayon dyan sa EDSA, yung Friday group nila, mas bibilib ka dyan eh. Kasi hindi sila natatakot na kalabanin ang mga bangag para i-express nila ang kanilang opinion, ang kanilang mga nakikitang kahirapan. Do you think, what do you think kung bakit ang mga vloggers na ganito ay walang takot like me? Kasi unang-una, wala pong mawawala sa sweldo ko o budget ko. Dahil hindi naman ako pasweldo ng gobyerno. Hindi po maapektuhan ang negosyo ko ng illegal mining or something kung mayroon man, katulad ng ibang mga politiko. So, yung mga politiko na lumalaban, na dire-diretso, not only that, vloggers, whoever, kapitbahay mo, na biglang, fighter, katulad ko. Tapos later on, like me, kunyari ito, ang tapang-tapang ko. Then the next morning, bigla na lang akong nagkikiss ass kay Bangag at kay Lisa. So ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun palangga, okay? Ibig sabihin nun, it's either nabayaran ako o natutukan ako. Di ba? So hindi, sabi ko nga, hindi, okay? Mangyayari sa isang maharlika yon over my gorgeous alindog body. Hindi, hanggang sa huling patak ng hininga ko, okay, my voice is coming out. This is good, sabi ni Palangga. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi nyo maririnig sa akin, sa buong buhay ko, nagugustuhin ko ang mga jutang ginimis na mga bangag na ito. Dahil yung kadyutahan nila na panggigipit sa dyan, sa Kongreso, pagdudukot sa mga preso, panggigipit sa inyo, wala na kayong makain, wala na kayong matira sa inyo dahil smuggling, kidnapping, pulburon. Yan ang pinalalaganap sa inyo. Kawawa kayo mga kababayan. Bills sa kuryente, sa tubig, bilihin. Hindi tumataas ang sweldo ng mga workers. Kaluluoy ka mo mga palangga. Sabi ni Maribel, hello ako, kaibig-ibig. Rebecca Ogata, bakit? Well, you have to support Princess Maui. Okay? And her group at saka si Agent Morales. Nagtataya ng buhay yan. Nagtataya sila ng buhay, nandiyan sila. Okay? So, ano sabi mo palangga? Sabi ni JMDM, ang anak ni Government Edwin
Hubahi, tumakbo against Kong Alvarez. That's what they did. Di ba si Congressman Alvarez is for Duterte? That's yun na nga palangga eh. Yan yung kadyotahan ng usaping politika o being politiko. Dahil tatakbo yung anak mo, actually, hindi ako pwede ako maging politiko, pero I will F all of them. Katulad, maging independent ako katulad ng ginagawa ni Congressman Marcoleta at ni Attorney Vic Rodriguez. Yeah? At syempre, again, papasok na naman tayo doon sa dayaan sa eleksyon. Dayaan si Lisa Panas. Sabi ni Liz Vergara, Ma'am Marlica, kung may bumaliktad na vlogger, meron din namulat sa katotohanan, binabarubal na si Bangag. Kasi, sabi ko nga, babaliktad ka for what? Ano yung significance? Ano yung reason? Ano yung nagpagising sa'yo? Bakit ka bumaliktad? Or bakit ka, sabi ko, ako isinuka ko na, alam kong adik, alam kong magnanakaw, kidnapper, smuggler, never ever, kung nasa sound mind ako, mga palangga, hindi ko nagagawin yon. Kumbaga, isinuka mo na eh. Di ba? Parang ex mo na niloko ka na. Niloko ka, sinaktan ka, babalik ka, papaulit-ulit, bangag ka rin. May saltik ka na. Di ba? Hindi ko gagawin yon. So, babaliktad ka lang, tama ka Liz, o may namulat. Ako, hindi ako bumaliktad. Namulat ako. Dahil nakita ko na itong mga ito, okay, ay mga walang hiya. Sabi ni Love and Universe, marami nang galit kay Lagdameo. Kaya nga, mga kapatid, na ating mga kapatid sa BARM o mga Muslim all over the world, di ba kayo ay kilala na meron kayong solidarity if you are really fighting, di ba, for what is right. Bakit hindi po kayo dyan sa Maynila, ang dami mga palangga nating mga, mga Muslim, makiisa kayo sa EDSA, magbigay kayo ng hinaing, kahit na kayo ay pinipigilan, dapat talagang manindigan kayo, di ba? I believe ang ating mga palangga, na sila'y naninindigan na protektahan ang kanilang karapatan, protektahan ang kanilang nasasakupan. Ito din mo yung ginagawa ngayon dyan. Sa BARM, di ba? Binababoy kayo, ginagago kayo ni Lagdameo, pinanghimasukan ako kayo. Sino ba yung Addictus Benedictus na yan? Imagine nyo, sabi nga ni Governor Mariam, nung nagsalita siya, nang nakikita daw niya, laging sumisingot, laging pumupunta sa CR, si Lagdameo, doon sa kanilang isang pagtitipon. Okay? Diba? So, kailangan nyo manindigan sa taong bayan. At by the way, wala pong bumaliktad sa atin. Ang bumaliktad, yung inayupak na Bangag. Bumaliktad siya ang bumaliktad sa kanyang mga pangako. Bumaliktad siya kasama ang mafia, kasama ang mga singhotero, ang kidnapper, polboronic, lahat. Siya ang bumaliktad. Tinalikuran niya ang taong bayan para bumaliktad at panghawakan ang mafia sa Pilipinas at mamayagpag sila manguha ng mga propriedad, mag-smuggle, kunin ang mga balikbayan box, kailang gusto nila, i-privatize ang airport natin from 800, okay, na mga fees before, naging 8,000, from the parking, mula 250, naging 1,200. So instead na protektahan ang kapakanan ng Pilipino, ang ginagawa nila ni Bangag ay pinoprotektahan ang mga oligarkiya. May narinig ba kayong pinahuli ni Bangag na polboronic lord? Diba? Na smuggler? Wala. Wala. Bakit? Kasi ang tinututok nila ngayon, Duterte. Pero ang kidnapper, katulad ni Lisa, ang smuggler, ang lahat ng mga mafia, protektado nila, pinapalaya nila, ginagawa pa nilang testigo. See? Ginagawa pa nilang testigo, mga palangga. Yan ngayon ang ginagawa ng Tuwadcom ni Abante, sabi ni Kari Bakugan. Okay?
Sabi ni Bubbles TV, syempre unahin nila ang pagkabuhay nila para may mailagay sa lamesa na pagkain para sa pamilya nila. Yun ang mahalaga. Ang alin, yung anong unahin nila, yung pagnanakaw. Yun nga pwede naman ang lahat ng Pilipino ay kumain ng maayos. Pero sino na lang ba ang kumakain ngayon? Okay? Sila lang, hindi lang basta-basta kain. Nagpapa-party. Diba? Sila lang ang nagka-steak. Baka nga ikaw palangga, hindi ka pa nakatikim ng steak. Baka ang lagi mo nang binibili sa palengke, yung mga scrap, yung mga paa ng manok, na yun lang yung mga mura, yung mga bituka, mga ganyan, yun lang ang kaya mong kainin. Kasi kapus ka. Dahil di ginagawa ng gobyerno ang tama na magkaroon kayo ng magandang bukas at magkaroon kayo ng opportunity. Kasi ang target nila now is destroy the Duterte in aid of election. Diba? Para sila ay manatili. At habang si Lisa Tanas ay nagpapakasasa sa pera ng bayan, nagbabayad ng payola sa media, nagbabayad, kinukuha lahat ng pera ng bayan, at nagmumukha kayo lalong, mahirap, at ayaw nyong kumilos, then again, mga kababayan, it's your choice. Alam mo, kanina may kachika bumbum ako. It's the same thing. Dahil na pinag-usapan namin Pilipinas, sabi ng kaibigan kong palangga, syempre, ang usaping China and America pa rin. Sabi gano'n sa akin. Ikaw ba? Sabi gano'n sa akin. Well, matagal na itong lagi tiyatanong sa akin. Alam mo kung pwede nga lang Kung pwede nga lang, kung mamili na lang kayo kung sinong sasakop. Sabi ko, since sa Amerika ako, sasakupin ko na lang ang Pilipinas. Payag ba kayo na sasakupin ko? Kasi sabi ko, once na sinakop ko na yung Pilipinas, pananagutin ko lahat ng mga politiko na mga taksil. Dahil sila ang tunay na taksil na ginagawa ang pagnanakaw, kaya kayo'y nahihirapan. Kaya you know what? Yung usapin na sasakupin tayo ng China or sasakupin tayo ng Amerika, na kunyari, ang pinapalabas ng media, ipagtanggol natin yung ating bayan sa China o ipagtanggol natin ang bayang Pilipinas sa Amerika. It's all BS. Kasi yung mga nagsasabi niyan na media at mga politiko, sila ay karamihan ay bayad. Bayad at tunay na traidor na taksil sa bayan. Tignan mo, yung mga politiko, bakit ayaw nila magpasakop sa China or ayaw nila magpasakop sa Amerika? Kasi gusto nilang hawakan ang Pilipinas ng mga oligarko. Hindi sila nandyan para ipagtanggol kayo. Nandyan sila para ubusin ang dugo nyo. Kaya if tanungin niyo ako, mas mabuti nang sakupin na lang tayo, whether China, Amerika, Europa, kung anong gusto ninyo. At yung mga politikong yan, ilagay sa gorgorin. Parusang gorgor. Okay? Sabi ni Elizabeth Bagsikan, gumawa sila ng mga issues para matakpan ang mga gawain ng mga... Yun na nga. Hindi nyo ba nakikita palangga? Ang mga issue, puro Duterte. Sabi ko, kahit buong Duterteng issue yan, hindi maaapektuhan ang mga Duterte. Si Pangulong Duterte matanda na. Pero habang nilulustay nila ang pera sa tuwad o huwad committee na yan, milyon-milyon, lumalamon niya mga yan, pinapakawala ng mga preso, binibigyan ng pera, binibigyan ng payola ang mga reporter para i-report sa international na ganito, ganyan, Duterte. Samantalang kayo ay hirap na hirap. Okay? Hirap na hirap, walang pang tuition fee, walang pang vitamina, walang, asin kaluluoy ka mo. Gorgor, okay si Bangag, kulang pa nga ang gorgor sa kanya. Right? Sobra sa pagwawaldas ng kaba ng bayan, dapat masupil na yan. Sabi ni Salina Chan. Sabi ni Roy, sana nga masakop na lang para pantay ang lahat. Alam mo, ako straightforward. Kasi masarap lumaban ni. Alam nyo, masarap, eto kasi, kanina nga, nagkakapi-kapi kami dito sa bahay ng friendship ko. Sabi ko, you know what?
kung kung ako, yung ako na tunay na nakipaglaban, na kunyari ako yung nakapwesto, hindi ko na nakawin ng pera, ibibigay ko sa taong bayan yung dapat sa kanila. Lahat ng budget ng taxpayers money, ilalagay mo sa proyekto na makikita mo na lumago ang iyong lupang sinilangan. Sabi ko nga sa palangga, kung lahat tayo ganun ang pag-iisip, ayaw ko na pumayag na sakupin tayo ng kahit China o Amerika. Pero kung ganyang mga guwad committee, ganyan mga kajotahan ng ginagawa, mas mabuti na nga lang siguro tayong sakupin ng kahit anong bansa at para gurgurin ang lahat ng mga politiko, palitan niyang mga yan. Di ba? Like ang tinatanong, paano tayo pakakain ng Amerika? Oh my God, we have a lot of resources. Imagine nyo, United States of America, anong state mo? Saan state ka? Philippines. Di ba? Sa Philippines yung state mo. Masakit yon bilang sa mga katulad nating ipinanganak dyan sa lupang sinilangan natin. But you know what? We're not pure Filipino at all. Di ba? Actually, hindi naman tayo purong Pilipino eh. Ako hindi ako purong Pilipino. In terms of dugo, ikaw din. Sino? Hindi naman, ito, for the heck of the conversation, sabi ko nga kanina, may dugo ako Espanyol, baka may dugo pa ako Mexikwek-kwek. Mexico. Dahil I love Mexicans. I love Mexico. Di ba? Gawin lang tayo alipin ng mga kano, sabi ni Icon Pinoy. No. Pag naging state tayo, mga palangga, hindi tayo gagawing alipin yan. Di ba? Tingnan mo yung mga territory nila. Di ba? Like Saipan, Hawaii, di ba? Yung mga taging teritoryo na yung mga dating naging maunlad. Name it. Ano pa yung mga teritoryo nila? Maayos. Di ba? Kasi, bakit ko to sinasabi? Kasi nakakapagod na sinasabi ng mga nayupak na ito na ang mamatay ng dahil sa iyo. 'Di ba? Dapat hindi tayo taksil. Sino ba ang taksil? Sila yung mga taksil. Sabi ni Roy, try to visit America and we can see the difference. Iba talaga, life is not easy pero maganang buhay kasi you can find jobs anywhere. Exactly. Ang mahirap lang dito yung mga addictos, well, even the addictos benedictos, yung mga pakalat-kalat sa downtown LA, they can still eat. Hindi katulad sa atin. Construction worker, even, mga blue-collar job, hirap na hirap tayo bumili ng ating pagkain. Pero of course, ayoko mag-resort tayo doon na sasakupin tayo. Pero kung wala ng choice, kung lahat kawatan, lahat ito, pwede ba sakupin muna tayo for 4 years? Tapos maging liberated ulit tayo. After 4 years, parang sa mga bangag na ito, para matapos na ito mga bangag, this is just a conversation that we're like having a coffee, no? Para lang tayo nag-uusap ng palangga. Ngayon, sabi ni Palangga, best move is 0 vote from candidates, sabi ni Raklamo. Ayun na nga, ang mamatay o pumatay dahil sa pera, sabi ni Elenita. Yeah. So, marami mga, for sure, sa seryosong usapan, wala namang Pilipino na gustong magpasakop. Diba? Wala namang Pilipino. Kaya lang, ito yung napag-uusapan natin kung ganito lang naman. Lahat kasi sino ba dapat tagapagtanggol natin? Diba? Ang presidente. Ipagtatanggol tayo. Kaso ang presidente natin ngayon, bangag. Ang presidente natin ngayon, addictus benedictus, nakikipagtraidoran. Diba? Ibinibenta tayo, totoong ibinibenta tayo, kapalit ng ating resources. Okay? Kapalit ng ating resources, binibenta tayo kasi yung perang ibinibigay, okay, na foreign aid ay ibinubulsa nila. Kapalit ng ating mga resources. At ipinapahamak ang ating mga kababayan. So sa seryosong usapin, to end this bangag at para magkaroon kayo ng tunay na kasarinlan, tunay na malaya sa kamay ng mga kawatan, get out from your house. Ipagtanggol ninyo ang inyong mga anak,
ipagtanggol ninyo ang inyong lupang sinilangan at labanan ninyo ang mga bangag. Kaya sila ngayon, kampante na lahat nabibili nila ng pera o napapag-usapan nila, katulad kay Governor Ubahib, na biglang okay na sila ni Bangag, ni Lagdameo. That's so sad. I just can't imagine you're fighting. Tapos makikita mo na lang yung nilalabanan mo. Alam mo na Bangag, Adictus Benedictus, Kawatan. Tapos ganyan na kayo. That's not my personality. Kaya mahirap sa akin, okay, na makipagplastikan sa mga politiko pag hindi ko gusto. Sa dami ng mga politiko na meet natin, during the election ng 2022, maraming gusto magpa-interview. I declined them. Why? Ayoko magamit yung platform ko. Unang-una, never ako nag-ask ng pera sa kanila. Kung meron man tayong interview dito sa platform natin, yun yung susuportahan natin. Yung suportahan natin na talagang gagawa ng tama. And yeah, looking forward in the Isara, masyado na kayong ginugurgur nito. Diba, Day? Ilabas mo na yung video na yan at si M, yung ating palanggang M, sana ilabas mo na rin yung dalawang video na ito. Pag medyo gumanda-ganda na gumanda-ganda na ang takbo ng kailan ba gaganda to? Kailan gaganda? Kailan nyo to ilalabas? Sabi ni Yel, nakakaingit sa palasyo, pinaayos ang bahay nila, forever na yata silang titira sa palasyo. Exactly, Palangga. I think that's the purpose. Di ba recently, etong Napolcom Commissioner na si Leonardo nag-resign dahil dyan sa award committee na yan. Okay? I hope itong mga men and women in uniform ay talaga namang kayo ay gumawa ng tama. Huwag na kayong matakot. Sayang naman yung inyong mga pagiging makisig o pagiging brusko. 'Di ba? Tama yung sabi ni Palangga na nag-comment. Imagine ninyo itong bangag ninyong first lady, first kidnapper. Wala nang ginawa kundi gumastos ng gumastos kasi gusto nilang manirahan forever at aariin muli ang Malacanang. Wala nang matinong binibigay sa inyo. Walang matinong trabaho ang Pilipinas. Lubog sa baha, lubog sa kahirapan, lubog sa katiwalian, lubog sa pulburon, kidnapping, nawawalang mga bata. Saan pa kayo pupunta? Saan kayo pupulutin? Sige nga. Saan pupulutin? Payag, lubog na sa utang, sabi ni Nani. Wala ng project. Sabi ni Marilyn, bangon si BP Inday, pwede mo i-invite sa platform mo, madam. Nako, that's an honor, I wish. Tignan natin. Pero busy si Inday ngayon. I'm just looking forward na mailabas siya na yung video na yan. Baka PDD mansion na ang Malacanang, sabi ni Unilu or Bistondo. O yun na nga, hindi natin alam. Baka nagkalat na mga baby oil. Baka tumutuwad-tuwad na yung mga bangag dyan. Diba? Sabi ko nga, nag-orgy. Baka pati payong sinasalaksak sa kipailabong ni Satanas. Diba? Diba? The DD Coms, diba? You know that story here in the States? Napakalaki niyan. Sabi ni Gina Antonio, patawa ka. Natawa ka ba? Natawa ka ba? Sabi ni Granny Ems, okay. 10 years from now, zombie na ang mga Pinoy, sabi ni Buhay ko sa Japan. Kaya nga po marami nag-aasawa ng foreigners kasi naiinis na sa Pinas dahil sa hirap nakahanap ng maayos sa trabaho, sabi ni Richard Liu. Ayun na nga, maintindihan ko rin naman yon yung mga nagtumatakas sa kahirapan. Ang mga crocodiles lang ang yumayaman. Concern lang sila sa mga anak, concern lang sila sa sarili nila. Cecil Yumachi. Sabi ni Rebecca Ogata, ako palaga mas gusto kong magpasakop sa Japan dahil sa magandang kultura at ugali ng mga Hapon.
Yes, maganda rin ang Japan, 'di ba? I love Japan. Going back there very soon Palangga. Hope to see you. Puff Daddy ginagaya ni Bangag, sabi ni Sinaida White. Oo nga, wala. Nagpupulburo, nagchuchok. 'Di ba? It's the same thing. 'Di ba ang revelasyon ni Cathy Binag? Na habang sila ay nagbabangag at sinabi mismo ng kanyang ex-partner, nagpapalit-palitan sila ng lalaki o babae. At mismong sinabi ni Cathy na sinabi sa kanya ng kanyang ex-boyfriend na si Tony Boy Florendo na si Lisa Tanas ay nung bangag na bangag ay nagkipagtsuktsakan, di ba? Ayon dun sa video sa certain Daza. Kaya nga yung si Daza, kung sino man yung Daza na yon, ay iniwan siya ng kanyang jowa. Dahil nahuli, remember that? Dahil nahuli, okay, nung girl lalo, si Lisa Tanas na bumubukang kang na chinuchukchak ni Daza. Di ba? Yan yung testimonya. Isa yan sa mga sinabi ni Cathy coming kay TBF. Bakit? Total, mahilig naman sa hearsay. Okay, di ba? Mahilig naman sila sa ganyan. Mahilig naman sa hearsay yung ano na yan, yung quad committee na yan, yung mga ganong issue na nakatutok sa kidnapper, kay Lisa Tanas at kay Bangag, yan dapat ang tinututukan nila dahil yan ang pinaka-importante. Pero hindi nila ipapatawag yan, di ba? Baka nga mamaya hindi natin alam, marami dyan sa Malacanang, marami ng mga baby oil. Kasi siyempre, yung kipay ni Satanas, na yan, matigas pa sa alkitran. Matigas pa sa alkitran. Di ba? So, kailangan ay, nako. Ano tawag? Okay. Sabi ni Palangga, si Orlando Nicolas. So, yun. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!